mga transformer, mga robot na nagkukubli. Ang mga manonood na may edad na ay tiyak na maalala ang klasikong cartoon. Ang iba ay may isip ang ginawa ni Michael Bay sa prangkisa o ang mga laruan ng kanilang kabataan. Siguradong hindi ninyo iisipin ang Transformers kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Pero dapat ninyo itong pag-isipan dahil narito na sila. Kakapakawala lang ng Ukraine ng isang bagay na gumawa ng kasaysayan. Galing ito sa dagat, nag-transform at umatake sa mga Ruso. Dumating na ang pinakamasamang bangungot ng Russia. Isang revolusyonaryong drone na kayang gumana sa lupa at tubig. May paparating na revolusyon. Ipinapakita ng nangyari. Matapos pakawalan ng Ukraine ang transformer nila, ang matinding hinaharap para sa mga tauhan ni Putin. Sa tinatawag ng kanilang militar, nakauna-unahan sa buong mundo, na isagawa ng Ukraine ang pinagsamang operasyon sa lupa at dagat, gamit ang makabagong bersyon ng tradisyonal na amphibious landing. Ibibigay namin ang detalye. Nagpadala ang Ukraine ng unmanned na sasakyang pandagat na may ground robot sa Russian-occupied area. Pagdating ng maritime drone, ibinaba nito ang ground robot at bumalik sa tubig. Iniwang umatake ang robot sa posisyon ng Russia. Walang nasaktang sundalong Ukrainian sa operasyong ito. Nakita natin ang kakaibang pagsasanib ng dalawang uri ng drone sa isang strike vehicle na hindi handa ang Russia para dito. Parang kabaliwan, di ba? Parang sa pelikula lang, pero totoong nangyari ito. Narito ang mga detalye. Ang lokasyon ay sa Kinburn Spit. Matagal ng laman ng balita, ang maliit na bahaging lupa na ito. May habang 40 kilometro lamang, ang Kinburn Spit ay sinakop na ng mga tropang Ruso mula pa nung unang pananakop sa Kherson noong Marso 2022. Mahalaga ang Spit dahil sa lokasyon nito. Matatagpuan sa pagitan ng estuaryo ng Dnipro-Bug sa rehiyon ng Mykolaiv at Dagat Itim. Ang Spit ay nagsisilbing harang na maaaring gamitin ng may kontrol para pamahalaan ang pag-access sa timog baybayin ng Ukraine. Matagal na itong ginagawa ng Rusya. Naglagay sila ng monitoring unit sa Spit para bantayan ang maritime traffic papunta sa Mykolaiv o Odessa. At ginagamit din ito para guluhin ang mga rutang pandagat ng Ukraine at maglunsad ng artillery strike sa mga target sa pampang ng Dnipro. Nais ng Ukraine bawiin ang Kinburn Spit. Sa loob ng ilang sandali, noong Hunyo, mukhang mangyayari na ito dahil sa kampanya ng panggigipit ng Ukraine na tila napilitang umatras ang mga tropang Ruso mula sa Spit. Okupado pa rin ng Russia, kaya patuloy ang trabaho ng Ukraine. Sa pagkuha ng Ukraine sa Kinburn Spit mula sa Russia, nakuha nila ang mahalagang plataporma para pagmamanman at naging mas ligtas ang mga rutang dinaraanan ng kanilang mga barkong pangkalakal. Hindi sapat ang estratehiya ng Ukraine para malis ang mga puwersa sa Kinburn Spit. Sa bagong paraang pang-drone na hango sa transformer, maaring nahanap na ng Ukraine ang kailangan para mabawi ang mahalagang teritoryong ito. Ibig sabihin nito ay paggamit ng maritime drones at mga killer ground robot sa amphibious assaults. Sa kabutihang palad, naitala ng Ukraine ang ginawa ng kanilang transformer pagdating sa Kinburn Spit. Ang 1 minutong video ay talaga namang nagpapakita ng isang bagay na hindi pa natin nakita noon. Ang drone operators na ika-123 Separate Territorial Defense Brigade ng Ukraine ay unang nagpatnubay ng maritime drone na walang tripulante sa baybayin ng Kinburn Spit. Delikado na yon sa sarili nitong paraan. Kailangan ng Ukraine na maingat na planuhin ang ruta upang matiyak na walang tropang Ruso ang makakakita sa paparating na drone. Sa pagsusuri ng video, makikita ang ground drone na parang sakay ng maritime drone at malapit ng pakawalan. Pagdating ng maritime drone sa baybayin, ibinaba nito ang rampa at sinimulan ng ground robot ang bahagi nito sa operasyon. Hindi ito rescue mission tulad ng karaniwan nating nakikitang ginagamitan ng ground robot. Handa na para sa laban ang robot ng Ukraine. Habang umaalis ang robot sa maritime drone, kita ang machine gun na nakakabit sa ibabaw nito, malamang isang PKT. Gumalaw ang robot ng Ukraine sa baybayin patungo sa target nito. Pagkatapos,
nagpaputok ito. Di na ipinakita sa video ang resulta ng sagupaan, pero hindi na rin kailangan. Ang potensyal ay halatang nakikita ng lahat. Ngayon, kaya magpadala ng Ukraine ng mga ground robot na may machine gun, mina at ibang sandata sa baybayin ng mga lugar na hawak ng Russia. Alam namin ang iniisip mo. Malaki ang epekto nito sa pagpapalaya ng okupadong Crimea. Sang-ayon kami dyan at ipapaliwanag namin mamaya kung bakit. Pero may ilang bagay muna kaming tatalakayin tungkol sa operasyon sa Kinburn Spit. Tinawag ito ng Ukraina na kauna-unahan sa mundo at hindi na mapapasinungalingan. Kakakita lang natin ng amphibious landing na ginawa ng isang hybrid ng maritime at ground drone. Sapat na ang sabihin nito para magulat at matakot ang mga sundalong Ruso na sawa na sa mga kahangahangang makinang pandigma ng Ukraine. Tinawag ng Business Insider itong mahalagang pag-unlad sa paggamit ng mga sistemang walang tripulante sa digmaan. Hindi namin matutulan ang pagsusuri. Sa totoo lang, binabago nito ang lahat sa pandagat na aspeto ng digmaan. Hindi na bago ang mga maritime drone o mga ground robot. Matagal nang gamit ng Ukraine ang ground robot sa operasyon, tulad ng paglikas, lohistika at mga misyon sa labanan. Matagal nang gamit ang maritime drone at alam ito ng Black Sea Fleet. Sa totoo lang, ang mga barkong nakaligtas lang ang makakapagsabi niyan. Marami sa mga barkong pandigma ng Russia ang nakaranas ng kakayahan ng mga maritime drone. At ngayon ay lumubog na o nasira ng husto, kaya hindi na magamit. Pero ang nakikita natin ngayon ay ang pagsasanib ng dalawang teknolohiya na matagal nang nagdudulot ng matinding problema sa Russia. Iyan ang game changer dito. Bukod sa mga video na ibinahagi ng Ukraine, kailangan mong hulaan kung anong mga uri ng drone ang ginamit ng Ukraine. Sa paggawa ng video na ito, hindi patukoy ang maritime drone na ginamit sa operasyon. Gayunpaman, pinaniniwala ang ground robot ay mula sa pamilya ng RISE na mga robot na matagal nang napapansin sa Ukraine, sa malaking bahagi ng 2026. Maaring nasasaksihan natin dito ang kakaibang talino sa digmaan na ang Ministeryo ng Depensa ng Ukraine ay hindi inasahan. Noong Abril, inilabas ng ministeryo ang RISE at RISE Pro para mabili ng mga unit sa Brave One Marketplace, kung saan pwedeng ipalit ng mga unit ang e-points mula sa matagumpay na operasyon gamit ang drone para makakuha ng mas maraming drone. Sinamantala ng 123rd Separate Territorial Defense Brigade ang pagbili ng RISE dahil sa malaking plano para sa Kinburn Spit. Alam na natin ang plano. Nauna nang napatunayan ng RISE ang sarili bago makarating sa Brave One Marketplace. Sa Dobropelya, ginamit ng Siyam Naput, 3 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine, ang RISE robot na may machine gun bilang bahagi ng pagkontra sa kontraopensiba para linisin ang mga okupadong bahay mula sa mga sundalong Ruso. Ayon kay Metsa, malaki ang naging papel ng isang RISE robot sa pagpapalaya ng Vesela at Druzhka ilang buwan na ang nakalipas. Naitala ring dumaan yon sa isang kalsada malapit sa Vesela. Pinapaputukan ang mga posisyon ng Ruso habang ipinarinig sa loudspeaker ng robot ang mensahe ng pagsuko sa mga sundalong Ruso. Nakakatakot yon. Isipin mong makakita ng robot na papalapit sa'yo. May nakatutok na machine gun sa pinagtataguan mo. At sinasabihan kang oras na para sumuko o paputukan ka ng isang hindi mapapatay na tipak ng bakal. Ginamit din ng RISE para sa mga bagay na inaasahan mong paggagamitan nito. Ang robot na unang ipinakita noong 2024 ay may abot na hanggang 20 kilometro at kayang magdala ng hanggang 300 kilo ay ginamit sa isang rescue mission noong Pebrero. Sa pagkakataong ito, isang RISE Pro ang nagligtas sa isang sugatang sundalo mula sa ika-112 Territorial Defense Brigade ng Ukraine sa pamamagitan ng pagmamaneho papunta sa silungan kung saan nagtatago ang sundalo na lampasan ng mga atake ng FPV drone at artilyeriya habang naglalakbay at pagkatapos ay inilikas ang sundalo sa ligtas na posisyon. Sinasabi namin na sapat na ang alam tungkol sa RISE at sa mga kakayahan nito para ligtas na ipalagay na ang robot na ginamit sa transformer strategy ng Ukraine ay isang RISE. Pareho ang itsura nito, kaya nitong magdala ng machine gun tulad ng RISE noon.
at mabibili sa Brave One Marketplace. Lahat ng piraso ay nagtutugma. Ang mahalaga talaga dito ay potensyal. Sa video ng Ukraine, isang operasyon na isinagawa ng pares ng drone na gumawa ng kasaysayan sa militar. Isang plano ang naitatag. Ngayon, isipin mo, isang hukbo ng mga transformer na handa ng maglunsad ng mga amphibious assault. Alam mo na, ang tinutukoy natin ay ang maaaring mangyari sa Crimea. Maaring baguhin ng bagong drone na ito ang estratehiya ng Ukraine para sa sinakop na peninsula. Bago tayo magpatuloy, paalala. Pinapanood mo ang The Military Show, kung saan sinusuri namin ang nasa likod ng mga headline para maibigay ang buong kwento at masusing pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang iyong nakita, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. Kaya, Crimea. Hindi dapat kayang magsagawa ang Ukraine ng amphibious assault sa peninsula. Sa totoo, parang umaasta ang Rusya na may ganyang mangyayari kamakailan. Habang tinutuloy ng Ukraine ang pagputol sa Crimea sa pag-atake sa mga fuel at supply truck, barko sa Black Sea at Sea of Azov, pati na rin sa mga sentrong lohistikal sa Crimea at mga okupadong teritoryo, nag-aalala na ang mga military planner ng Rusya. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine, noong Hulyo, 3 nagsasagawa ang mga unit ng Rusya sa Crimea ng staff exercise para paghandaan ng pagpigil ng amphibious assault at pagpapatibay ng coastal defense. Mukhang malabo mangyari ang ganitong pag-atake sa tradisyonal na paraan. Halos wala ng hukbong dagat ang Ukraine at kulang sila sa landing ship para magpadala ng maraming tropa sa Crimea para mabawi ang peninsula sa puwersa. Kahit walang problema sa barko, kailangan pa rin ng Ukraine ng 10,000 sundalo, kung hindi man 100,000 o higit pa, para palayain ang Crimea, lalo na kung gagamitin nila ang amphibious na estratehiya na hinaharang ng Russia. Kahit may drone at artilyerya, mahirap pa rin sa Ukraine pasukin ang depensa ng sinakop na Crimea habang pinipigilan ang mga sumasalakay sa mainland. Problema ang labis na pagkalat ng puwersa. Pero may bagong alternatibong senaryo ngayon. Isipin mo, matapos makita ang nagawa ng ika-123 Separate Territorial Defense Brigade sa Kimbon Spit, nagkaroon ng ideya ang mga military planner ng Ukraine. Meron na silang mga maritime drone at araw-araw gumagawa ng mga ground robot. Hindi na siguro kailangan ang tradisyonal na amphibious assault. Maaring gawin ng Ukraine ang karaniwang ginagawa nila sa digmaan. Baligtarin ang inaasahan at simulan ang kampanya ng paglaya sa Crimea na hindi inaasahan ng sinuman. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hukbong robot na puno ng mga drone na parang transformer na ginamit natin sa Kimbern Spit, maaaring magpadala ang Ukraine ng 12-12 kung hindi man daan-daang ground robot sa baybayin ng Crimea. Siyempre, hindi magagawang mabawi ng mga robot na yon ang Crimea ng mag-isa. May limitadong saklaw sila at limitado lang ang armas na maaaring dalhin. Pero ang magagawa nila ay sirain ang mga depensang baybayin na itinatayo ng Russia sa Crimea, gamit man ng mga machine gun o sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga kamikase na pag-atake gamit ang mga mina o iba pang pampasabog. Hindi layunin ang lubos na paglilinis ng baybayin ng Crimea. Libu-libong transformer ang kakailanganin para dito. Sa halip, maaaring gamitin ng Ukraine ang parang ito para linisin ang ilang bahagi ng baybayin na magbibigay daan para makapagpasok sila ng mga Special Forces team sa Crimea, kung saan maaring magsagawa ng mga operasyon ang mga team na yon para tanggalin ang mga pwesto ng tropa, depensa sa impapawid at mahalagang target. Hindi ito magiging isang ganap na pagsalakay ng sinakop na Crimea. Pero ito ay magiging isang paraan na ginagawang mapanganib na lugar ang peninsula sa panahon na inihihiwalay na ng Ukraine ang Crimea sa pamamagitan ng kanilang programa ng pagharang sa lohistika. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya. Ang paghihiwalay ay nagdulot ng kakulangan ng gasolina sa Crimea at ang pagtutok ng Ukraine sa mga power substation ay nagresulta sa paulit-ulit na brownout sa peninsula. Takot ng mga sumakop sa Crimea. Ang dapat sana'y isang marangyang destinasyon para sa mga Ruso ay naging sona ng digmaan. Alam ito ng Ukraine. Hindi pa pinupuntirya ng Ukraine ang tulay ng Kerch, hindi dahil hindi ito kayang tamaan, kundi dahil gusto ng Ukraine na magsitakbuhan pabalik sa Russia ang mga mananakop sa Crimea bilang simbolo ng lubos na pagkabigo ni Putin na protektahan sila.
Gaya ng maganda na sinabi ni Robert Brovdi, ang kumander ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan, hindi namin ginagalaw ang Crimean Bridge kung hindi mo pa napapansin. Hayaan mo silang dumaan dyan, putang ina nila. Hayaan mong dumaan ang milyon-milyong yan. Sa tulay na yan, putang ina. Walang tigil pabalik sa Russia nila. Kung magdagdag pa ang Ukraine ng amphibious assault gamit mga drone pandag at killer robot sa tensyong ito, makikita natin ang malawakang pag-alis. Kailangang harapin ng Russia ang daan-daang libong refugee na nagtatakbuhan para iligtas ang buhay. Lalo na kapag nalaman ng mga mananakop sa Crimea na may kasunod na mga sundalong Ukrainian ang mga robot at ginagawa ng impyerno ng mga sundalong iyon ang buhay nila mula sa malayo. Maaring masyado tayong nauuna sa pagbuo ng senaryong ito. Pero may potensyal sa ginawa ng Ukraine na nakita natin ngayon. Maaring isang unang pangyayari sa mundo ang naging pundasyon ng paglaya ng Crimea. Pero isang tabi muna natin ang Crimea. Gayunpaman, malaki pa rin ang potensyal ng mala-transformers na parang ginamit ng Ukraine. Isipin mo kung saan ito nangyari. Ang Kinburn Spit ay nasa bunganga ng mahalagang estuaryo na pinag-aagawan pa rin. At iyan ang sitwasyong nangyayari sa buong Ukraine. Sa maraming harapan, ilog ang naghihiwalay sa Russia at Ukraine na kailangan tawirin ng Russia para umatake. Nagpapaputok ng artilyera at nagpapadala ng drone ang magkabilang panig. Ngunit ang kombinasyon ng drone pandagat at robot panlupa ng Ukraine ay nagbibigay ng bagong paraan para atakihin ang mga posisyon ng Russia sa pampang ng mga pinag-aagawang ilog. Malaking problema ito para sa Russia dahil mahirap tumawid sa mga ilog. Madaling ipagtanggol ang mga ito dahil kakaunti at malalayo ang tawiran. Kaya madaling targetin ng Ukraine gamit ang drone at artilyera ang anumang tatawirang lugar ng Russia. Madalas, malapit sa kalsada ang mga natural na tawiran na mas kilala ng Ukraine kaysa Russia. Kaya madaling gumawa ng choke point at mahulaan ang ruta. Ayon sa Forbes, madalas napipilitan gumawa ng mga improbisadong pontoon na parang Frankenstein ang Russia para tumawid sa ilog na naglalantad sa mga tropa ni Putin habang ginagawa at ginagamit ito. Ngayon, may bagong transformer ang Ukraine. Habang binubomba ang mga nagtatayo o tumatawid sa mga tulay, maaring magpadala ang Ukraine ng ground robot sa kabila ng ilog para atakihin ang posisyon ng Russia. Ang sabay na opensiba at depensa ay lalong nagpapahirap sa pagtawid sa ilog na dati nang mahirap kaya halos imposible na itong gawin. Sinong nakakaalam? Baka magawa pa ng Ukraine na magkaroon ng pagkakataon na tumawid gamit ang sarili nilang mga ground robot para itulak paatras ang mga puwersa ng Russia hanggang sa maabot ng mga tropa ng Ukraine ang mga okupadong pampang. Isa na namang posibleng senaryo ito mula sa bagong estratehiya ng Ukraine. Kung alisin ang mga haka-haka, ipinapakita ng nagawa ng Ukraine sa Kinburn Spit na patuloy umuunlad ang mga ground robot sa hindi inaasahang direksyon. Mas dumami ang paggamit ng Ukraine ng mga robot noong 2026. Ayon sa Business Insider, tumaas ng 122% ang paggamit ng mga robot sa unang kalahati ng taon. At noong Hunyo, nagtala ang Ukraine ng record-breaking na mahigit 16,500 na misyon ng ground robot sa isang buwan lamang. Karamihan ay hindi magiging kasing malikaing gaya ng insidente sa Kinburn Spit. Pero hindi naman yon mahalaga. Batay sa ulat, nais ng Ukraine na ang mga robot nito ang magsagawa ng lahat ng supply mission sa hinaharap. Pero ngayon, nagsisimula na nating makita ang potensyal ng mga robot na ito sa pag-atake. Ipinakita ng Kinburn Spit ang potensyal na yon. Ganon din ang mga ground robot na ginamit sa dalawang nabanggit na baryo. Noong Hunyo, iniulat ng United 24 Media na nalinis ng Ukraine ang Novoplatonivka gamit ang ground robot. Kaya posibleng makuha nila ang mga posisyon ng Russia sa Crimea at iba pang lugar. Mananatili na ang mga robot. Ngayon lang natin nakikitang nagagamit ang mga drone ng pandagat bilang pamatay sa lupa dahil sa husay ng mga robot na panlupa ng Ukraine.
Isa pang dapat talakayin ay ang pagiging malikhain. Ito ang sentro ng depensa ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. At ang transformer sa Kimburn Spit ay perpektong halimbawa ng mga sundalo ng Ukraine na nakakaisip ng mga ideyang hindi basta maiisip saan man. Nakita natin ang pagiging malihain ng Ukraine sa kanilang drones na umaabot at umaatake sa loob ng Russia ng libu-libong kilometro. Nagawa ng Ukraine na gumawa ng sariling mga cruise missile at palaging nakakaisip ng mga taktika at estratehiyang dumadaig sa kalamangan ng Russia sa tauhan at kagamitan. Ang pagiging malihain ng Ukraine ang nagpalit dito mula sa pagiging halos tagatanggap lang ng tulong sa mas malawak na balangkas ng arkitekturang militar ng Europa tungo sa pagiging mahalagang katuwang sa seguridad sa buong Europa. Ang Ukraine ay innovator. Ipinapakita nito ang galing na gawing sandata ng digmaan ang teknolohiyang sibil. At ang nangyari sa Kimburn Spit ay isang halimbawa lang nito. Nasa Ukraine na ang mga transformer at may plano na para sa paggamit nila. Hintayin na lang natin kung anong susunod na matalinong ideya ng mga sundalo ng Ukraine na pinapakita sa Russia na ang panalo sa digmaan ay hindi lang sa dami ng tao at bakal. Tungkol ito sa mga ideya, talino at pagiging malihain. Hindi tumitigil ang Ukraine sa pag-iisip ng mga bagong paraan para pigilan ng Russia at nakalapit pa ito ng isang hakbang sa paglikha ng isang uri ng digmaang puro makina ang lalaban. Matagal lang sinabi ng mga military theorist na darating ito, kahit hindi nun malinaw kung paano. Ngayon, nang unggo na ang Ukraine sa digmaang robot, dumating na ang hinaharap sa labanan at nasa sentro nito ang hukbong robot ng Ukraine. Alamin kung bakit nagiging realidad na ngayon ang hinaharap na yon at kung paano napaunlad ng Ukraine ang mga robot at napabilis ang pagdami nito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nabigyan ka ng kaalaman ng video na ito tungkol sa kung ano ang nagpapakilos sa militar ng Ukraine, marami pa kaming inihanda para sa iyo. Mag-subscribe sa The Military Show at abangan ang mga susunod naming ilalabas sa channel. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.